Wala po sa bawat sa atin. At sa pag-aatang po ito, mga kapatid, bilang paggalang po sa banal salita ng Diyos, tayo magsitayo. At ito po'y dadalhin ating beloved ordained preacher, Brother Eboy Merli. Amen. God bless you, beloved co-preacher, beloved Brother Mer. Lahat po tayo magsami ng praise the Lord. Praise the Lord, bangin mahal, tayo po'y manalangin sa salita ng ating mahal na Panginoon. Dakila namin Diyos, makapangyarihan sa lahat sa hapong ito, Diyos, kami po'y narito at nagpapasalamat sa bawat yugto ng iyong banal na gawain na patuloy pinagpalat kinahabagan ng bawat isa sa amin. Mana Panginoon, salamat din na karating malhati ang aming may malang kapatiran sa kanilang paglalakbay patungo sa iyong banal na gawain. Mana Panginoon, sa hapong ito, pinapasalamatan po namin ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan na silbing kalakasan ng aming panampalataya sa aming paglilingkod sa iyo, Mana Panginoon. Maraming salamat din, O Diyos, sa managkaloob ng kanantad sa love offering, Mana Panginoon, sa hapong ito. Pagpalain mo po yung abalingkod, gana sa akin lang, wala po akong magagawa. Bigyan mo po ako ng karunungan, Mana Panginoon, sa aking pangaral. Ito po'y sa unat na langin ng iyong propeta at minamahal at ginagalang na Mana Pastor, Evangelist Valdez Rada Almeida and beloved children. Isa po ito, sama-sama po naming sinasabay at pinapalayas ang lahat ng doubt, lahat ng paglilangan, hindrances, lahat ng mga doubt sa aming mga puso't isipan, sinasabay namin sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, be here right now. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mangin mahal, kunin po natin ang ating mga banal na kasulatan. Praise God. We give the highest praise, honor, and thanksgiving to our great God, the Savior, Jesus Christ. Praise God. We give double honor. We speak to our dearly beloved noble pastor, Evangelist Valdez Rada Almeida, in time prophet of our loving God and beloved children and grandchildren and all family ng ating dearly beloved noble pastor. Magandang hapon po sa kanila at pagrespeto at paggalang po, mangin mahal. We always remembering the present life and to sing beloved narabal, asas ng Pastor Reyna Comor Almeida na hindi po natin makalilimutan ang kanya mga ginoong turo at aral sa atin. At ganoon din po sa hapon ito, magandang hapon po mula po sa ating mga co-preacher, sa ating mga kapwa magagawa, sa ating mga beloved choir members, sa ating mga beloved adults choir, a single choir, sa mga beloved marshal, just a gate, mangin mahal sa ating mga musician, at sa ating pong mga minmahal na mga beloved brethren. Everybody say, praise the Lord! Welcome po ang ating pong mga baguhan. Kayo po ang pangunahing special sa araw na ito para po sa banal na salita ng ating pong mahal na Panginoon. Mga kapatid, ating pong pag-aaralan sa hapong ito, what are the proof that GMCM is of God? Mangin mahal. Paano natin mapapatunayan talaga na mangin mahal ang bawat salita na ang Jesus Miracle Crusade na ang ating itinataas din po nito, pangalan ng ating mahal na Panginoon. At mangin mahal, ano ba ang major na dapat gawin, mangin mahal, ng isang iglesia para lalong lumaganap at lalong maipangaral ang Ebanghelyo? Kaya sabi ng Biblia, kung wala po nagaganapin tayo mga krusada, paano ang tao maliligtas at paano makakapakinig ng Word of God? Mangiman ang tao. Kaya paano sila mangiman magsisampalataya sa Diyos kung walang crusade at walang mga tinalagang mga mangangaral? Mangimahal, babasahin po natin ang Book of Romans, chapter 10, verse 14 up to 11. Handa lang po ang ating mga Bible reader dahil ito pong ating verse na ito ay inuuna po natin dito sa bandang gitna. Mangimahal, Romans chapter 10, verse 14 up to 15. Kindly po. From the book of Romans, chapter 10, verses 14 and 15. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 10, talatang 14 at 15.
paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makakakinig ng walang tagapangaral? Talatang 15. At paano sila magsisipag-mangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga nasusulat, anong pagkaganda ng mga panayaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti? Mga mahal ko, lahat magsabi ng praise the Lord. Ating pong napapakinggan ang pangangaral kahit saan. Sa ibang mga kongregasyon, mapapakinggan po natin yung pangangaral ng ibang mga preacher. Dito, mga mahal, mga kapatid, ang pinag-uusapan natin, paano raw magkakaroon ng lubos na kaligtasan ng isang tao. Ang krusada, mga mahal, ito ay biblical. Hindi ito nating ginagawa dahil nais lang nating makilala. Hindi natin ginagawa ito para dumami yung member. Ginagawa natin ito dahil utos ng Diyos. Kung wala daw, sabi roon, paano silang magsisitawag doon na hindi nila sinasampalatayanan? Bagamat ang tao ay may relihiyon, ang tao ay may nakilalang Diyos, subalit, malayo ang kanilang puso, mga minmahal, sa pagtawag sa Diyos. Lumalabas sa kanilang mga labi, I love you, Jesus. Lumalabas sa labi ng tao, ako'y naglilingkod din naman sa Diyos. Ngayon, mga minmahal, ano ang magagawa? Ano ang makakamtan sa kursadang ito, mga minmahal, upang ang tao raw ay makapakinig ng Word of God? Marami, mga mahal, mga kababayan po natin na hindi po nila alam ang kahulugan ng crusade, ng krusada. Ang makakagawa ng mga bagay na ito, mga mahal, ay yung mga itinalaga ng mahal ng Panginoon na kanyang mga mangangaral. Sa talatang 15, and how shall they preach except that you send us and the written, how beautiful are the faith of them that preach gospel, the peace, and bring the glad tidings of good state. Maliwanag po, mga mahal, yung mga bagay na ipinapangaral. Sabi, paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Alam natin, mga mahal, madali lang kopyahin eh. Yung pag-aawitin, madaling kopyahin. Pero kung hindi itinalaga ng ating mahal na Panginoon, ang isang mangangaral, paano lalakip ang kapangyarihan ng Diyos? Praise God. Doon, mga mahal, makikita natin ongoing pa lang ng crusade, ongoing pa lang ng mga gawain. Marami na nating mga kababayan ang pinagagaling ng mahal na Panginoon. Maraming mga nagdaang mga krusada, taon, sa bawat lugar. At sabi nga natin, ang iba sa atin narito, nabunga tayong mga mga krusada sa mga Bible study sa ating mga gawain. Ay kung wala nagsakripisyo, kung wala mga tao, mga mahal na talaga ng kanilang sarili para ipagsigawan sa buong mundo ang kaligtasan, mga minamahal. Tayo po hindi pa panahon ngayon ng judgment. Hindi pa panahon ito ng hukom. Panahon ito ng salvation. Amen? Panahon ito ng kaligtasan. At sino daw ang gagawa? Napakaliwanag po, mga mahal. Kung hindi ka tinalaga naman ng Panginoon, makakagawa ka ba? Dahil nasa sulat, anumang kaganda na niyaong nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Yung pala'y mabuti eh. Mga mahal, mabuti na ikaw, mga mahal, ay nakikibalikat sa gawain ng ating mahal na Panginoon, sapagkat ikaw din naman, kapatid, ay isa sa naligtas sa gawain ito. Amen? Isa ka rin, mga mahal,
sa tinawag ng ating mahal na Panginoon upang mabalikat sa kanyang iglesia. Matao, tumatawag doon, nananampalataya sila sa Diyos, pero walang direksyon yung kanilang pagtawag sa Panginoon. Kaya ang sabi ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi nila sinasampalatayan at paano sila magsisampalataya sa kanila na hindi nila napapakinggan at paano sila makikinig at wala namang nangangaral. Everybody say, praise the Lord. Di ba sa Biblia, Panginoon, ang sabi nila, hindi namin napakinggan ng iyong banal na salita. Yan. Katuwiran po ng tao, Panginoon, wala kami napakinggan na nagpunta sa aming mga tahanan para kami ay bahagihan ng iyong salita. Praise God. Subalit, Panginoon, andito ay napakaliwanag po itinalaga ng ating mahal na Panginoon, Panginoon, ang kanyang salita, ang kanyang mga mangangaral, upang ang bawat tao ay mayroong mapakinggan. Yung makapakinig ka lang na patotoo, mga kapatid, kaya kayo po, mga kapatiran, napakaganda po na inyong mga testimony. Major testimony, mga karamdaman nyo. Dapat kayo ang gagamitin ng mga Panginoon sa krusadang ito. Dapat proud tayo, hanggat buhay tayo, hanggat malakas tayo. Mga mahal, gamitin tayo ng mahal na Panginoon sa kanyang gawain. Magpatotoo ka. Iba di say, praise the Lord. Mga minmahal, huwag po tayong tamad sa pagsusumigasig, sa pagsisikap, sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Paano maliligtas ang tao kung wala napapakinggan? Praise God. At kung hindi magkukrusada tayo, at sino naman church ang gumagawa nito? May nakita ka ba, mga mahal, mga ibang mga church sa ibang lugar? Mga mahal na nag-ayuno, mga mahal naglalagay ng mga banner, ng mga streamer, para sa ating mga kababayan? Wala po. Praise the Lord. Pero ngayon, mga mahal, sabi nga, mga minamahal ko mga kapatid, ng ating mga opisyal dito sa San Pablo, mga minamahal, ngayon ko lang na pakinggan mismo sa kanila, nagpapasalamat sila. Ang Jesus Miracle Crusade daw, ang sabi nila, napakarami ngayon pero napakatahimik, smooth. Ibig sabihin, mga minamahal, walang kaguluhan dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Iba di say praise God, Diyos ng kaayusan. Dahil sa pangangaral ng salita, malapit ko sa ating sarili, hindi tayo magtagumpay. Pero lahat ng ating ginagawang ito, hindi para sa atin. Ginagawa natin ito para ating gampanan ang ating tungkulin sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat darating ang panahon, hahanapan din sa atin ng Diyos ito. Amen. Everybody say, praise the Lord. Mga mahal, ito sa ating paglalakad, sa ating krusada. Kahit kami, mga mahal, nakikita sa malansangan, before nalakadin namin itong crusade, nakapag-ayuno na po kami. Kung minsan nagbe-break dahil may mga nilalakad po tayo, before na tayo ay lumakad, nakapag-alay na po ng ayuno tayo. Kaya, mga mahal, nakita ko ang pagkilos ng ating mahal na Panginoon. Amen. Habang kami naglalakad ng mga krusada, pinaliliwanag natin sa ating mga opisyal dahil sila ang may power para paggamitin tayo ng malalaking binyo para tayo makapaghayo, makapasok tayo sa bawat barangay. Praise God. Anak mismo ni Mayor, mga sabi nila, magpapagamit siya ng upuan, 500 piraso hanggang crusade. Walang bayan. Kasi kita nila yung hangarin. Sabi nga isang association kausap ko, nagdaong sila ng crusade doon sa isang lugar. Binayaran, nasa ka-500,000, yun lang isang venue. 500,000. 3 days na ginamit, kalahating milyon. Mahal, sa Diyos ang kapurihan kaluwalhatian. Yung babayaran natin mahigit 200,000 dapat, naging 30,000 na lang. Gusto pang ibaba. Amen. Ama kami, naroon nagpapakwinta kami. Tinitingnan ni Melka, makibahan. Sabi ko, ikaw na lang, makibahan. Kasama ko si chairman, kasama ko si Conce. Makibahan, ating choir members, makibahan mga kapatid. Tinitingnan ko, bumababa pa yata sa 30,000 na. Baka pag may ilang araw, mababa na. Nakakataba ng puso. Amen. Dahil alam na ang ginagawa natin, natutuwa ang ating mahal na Panginoon. Kung ang Kristiyano'y tamad, lalago ba tayo ng ganito?
Kung hindi tayo lalabas para mangaral, paano sila madadalhan ng salita ng Diyos? Yung iba takot mag-crusade dahil walang budget daw. Maging mahal, ang ating malapastor ng crusade, hindi yun ang batayan. Pananampalataya galing sa mahal na Panginoon. Ating malapastor, gumamit siya, maging mahal, ng Aranita Coliseum. Gaano kamahal dyan ng babayaran? Hindi natakot ang maruga dahil krusada ng Diyos. Amen? Walang hawak na budget. Tuloy ang crusade. Hanggang natapos, maraming naligtas. Amen? Sila ay yung ating pattern. Ang ating mahal na Panginoon, maging mahal, sa bawat lugar, sa bawat bayan, siya ay pumapasok sa bawat nayon. Maging mahal, mga kapatid. Hindi ang tao maligtas kung walang makatungong mangaral. Ating mahal na pastor nga, talipaw hulusunok. Yung iba, maging mahal, ayaw makibahagi. Ang ating mahal na pastor, kung sa sarili, bakit aakyat pa sa talipaw? Napakapanganib na lugar niyan. Pero inakyat nila. Pinuntahan, walang kain-kain. Ano ang naging bunga? Hanggang ngayon, pinagdiriwang pa ng tagumpay ng Talipaw Peace Mission University. At tayo yung church na nakikita natin hindi umunti, lumago na lumago ang gawain ng mahal na Panginoon. Ang tao tumatawag, pero walang direction, tumatawag din sa Diyos. Pero kapag nakita nila, Jesus Miracle Crusade, iba ito iba ito sa nababasa ko. Kaya kapag dumalo sila, maging mahal. Makikita na po natin, maging mahal. Yung pagod mo, yung pag-aayuno mo, yung paglalakad mo, sa bawat lansangan na nag-iimbita ka, nag-ayuno ka, isang kaluluwa na ligtas. Sa langit isa lang kaluluwa na naligtas. 1,000 na agad. Anghel, nagpupuri, papasalamat. Kaya maging mahal, sabi ng ating mahal na Panginoon, sino ang aking tinawag para mabuksan daw ang isip ng tao sa Ebanghelyo? At sino ang makakakilala upang magdala ng Ebanghelyo? Sabi, kaya maging mahal, tayo'y tinalaga ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, hindi ang aking pananalita dahil sa magaling na mangusap o himukin mo isang tao. Yung bang mga nagsasounding natin, magaling mag-share, hindi po. Mga baguhan nga, iba dyan Pero magtaka ka. Kapag ikaw ay galing sa ayuno, concentrate ka, nakiisa ka at alam ng Diyos yung ginagawa, galing sa yung puso, yung tao nakikinig na lang sa'yo. Nakikinig na lang sa'yo. Amen. Dahil totoo yung sinasabi mo na galing sa ating puso. Iba they say, praise the Lord. Kaya, yun po nagawa. Sabi nga ni Mayor, kaharap ko yung mga kapatid, yung kasama ko. Lumuluha. Sabi niya, Brad, dapat nga ako may nagbabanta sa buhay ko, papatayin ako. Pero ngayon buhay pa ako. Ano ang sabi niya? Dahil kayo ay isa sa nananalangin sa akin. Sabi ko, Mayor, hindi ka edad ng ganyan at matatagal sa tungkulin kung walang layunin sa inyo ang Diyos. Sabi niya, oo po. Saan ka nakita, Mayor? Matanda na si Mayor, mag-80 na. Nagmano pa sa inyong kabalingkod. Mayor. Sabi ko, wag po, Mayor. Hindi pumayag. Talagang nag-bless Sabay pasok niya, sabi niya, ako'y nagpapasalamat sa inyo. Wala naman ditong pare. Bakit yung mga pare, ang lalaki ng tiyan? Sabi niya, pero kayo, smooth ang inyong katawan. At sabi pa niya, lalo na ito, 1990 pa, nakapunta na ako sa church doon sa Balanga. Ang hirap, ang liit lang na lugar nila. Ang liit lang. Parang kay Mayor, maging mahal ngayon, humahanga siya. Na wala tayong sponsor, wala tayong sponsor na ibang bansa o ano bang taong mabibigat na po-provide ng Diyos yung ating iglesia. Kaya natutuwa siya. Di ba? Ang tao, maging mahal, kahit public servant yan,
Dahil ang layunin natin hindi para sa atin. Yung congressman, yung anak congressman, kausap din namin. Inabutan tayo ng konting budget. Hindi naman tayo nangihingi. Di ba? Ibig sabihin, nakikita yung desire ng puso para sa gawain ng mahal na Panginoon. Ngayon, ang Ebanghelyo, ito'y may plano na maganda ang ating mahal na Panginoong Diyos. Praise God. Ang ganda, smooth eh. Walang kontra, walang ano. Ay, hindi ba? Bawal yan, di. May makita mo yung presensya, yung pagkilos ng mahal na Panginoon. Tapos sabi ko, pagkatapos nito, kay Mayor, punta tayo sa chairman ng Kalihan para ayusin ko yung tatayuan ng mga marshal. Sabi ko, si Kuya, ayan po yung chairman ng Kalihan, kaharap na ninyo. Oh, praise the Lord. Magimal, kinamayan ako. Magimal, sabi niya, wala pong problema. Ano man po itayo na ninyo. Sa Jesus Miracle naman yan eh. Ang sabi pa niya, kapag may nagsabing bawal, sabi niyo, sabi ni chairman. Ganun, ipinagtatanggol ang gawain ng Diyos. Ang nakalagay, kayo ba'y may karamdaman? Cancer? Ay, cancer, tatanggihan ka ng hospital, hindi ka man tanggihan, magbabayad ka ng 1.5 million yan. Tapos, kapag nakababayad ka na, mahal yung bill mo, ang laki, di ba? Tapos sasabihin sa ni doktor, 6 months ka na lang. Patay. Di ba? Sa atin, wala tayong babayaran. Mga kababayan, naka-webcast tayo, marami nakikinig. Buong barangay, lalawigan ng San Pablo, nakatimbre sa lahat ng barangay ang Jesus Miracle Crusade. Alam ko po yan, mapapakinggan ninyo kung paano gagawa na himala ang Diyos sa buhay. Drug addict. Amen? Drug addict, mga problema, mga mahal, karamdaman na sabi nyo, wala ba kayong kapayapaan sa puso't isipan? Ang tao walang kapayapaan kadalasan. Dahil sabihin mo iba, nakikita mo, mayaman sila, makapangyarihan sila, wala silang kapayapaan. Sabi ni Mayor, hindi ako makatulog. Natakot din siya, takot na takot siya, hindi siya makatulog. Kaya nangyayat na raw siya, hindi siya makatulog. Pero ngayon, makimahal, purihin natin ang mahal na Panginoon Kristo. Ang sabi, binigyan namin reference, Mayor, ito po yung ating schedule. Tinawag yung kanyang sekretary. Sabi, itabi mo yan, ha? Itabi mo yan. At ipalaala mo sa akin yung crusade ng Panginoon. Sabi niya, ipalaala mo yung crusade ng Jesus Miracle Crusade. Kapag di mo pinalaala, yari tayo kay Lord. Sabi niya. Yari tayo. Kapag hindi mo pinalaala na may crusade ng Jesus Miracle Crusade, lagot tayo kay Lord, sabi ni Mayor. Opo, sabi niya, opo, Mayor. Ibig sabihin, mahal, lahat ng mga bagay, tayo man, may kanya-kanya pong pagtawag ng Diyos sa atin na narito. Iba sa sakit, iba sa karamdaman, iba sa problema. Kadalasan sa atin, nabunga tayo ng crusade. Amen ba? Nabunga tayo ng radio program, ng mga Bible study. Lahat dyan ay gumagalaw yung pinansyal. Saan namin kinukuha? Sa inyong tithes love offering. Hindi lalago ang gawain ng Diyos kung walang kapatiran na magtapat. Hindi makagalaw eh. Pero dahil sa kayo, bukas ang puso nyo, ang isip natin sa Word of God, na dyan ang ating pagsuporta sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, paano nga sila maligtas walang napunta ron? Wala napunta sa barangay Bautista, wala napunta sa ganong barangay. Hindi maligtas. Ang gumagawa nito, madinig man na lahat, anumang relihiyon mo, ang gumagawa nito sa totoo lang, walang iba kundi ang Jesus Miracle Crusade lang. Amen? Kung sa ating sarili, bakit ka pa mapakagutom? Hindi ka kakain. Para doon sa mga kababayan natin, bakit natin nagagawa yun? Dahil tayo ay nasa buong katotohanan. Dinala tayo ng Diyos sa buong katotohanan, sa unat na langit naman ng pastor. Nabuksan ang ating isipan at pinagpana tayo ng manang Panginoon. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 2, verse 4 up to 5,
yung akin daw pananalita at pangaral, hindi sa mga salitang hihingkayatin lang, kundi yung karunungan, patotoo, Espiritu ng Diyos. Kindly po, pakibasa. First Corinthians chapter 2, verse 4 and 5. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Dito po sa Aklat ng Unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 4 hanggang 5. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag ang paglilingkod mo sa Diyos, nasandig sa karunungan ng tao, hiwalang kaligtasan, sabi ng Biblia. Pero ang nagsabi si Pablo, my speech and my preaching was not with enticing word, man of wisdom, but in administration of spirit of power. Maging mahal, ang aking pangangaral ay hindi raw sa salitang nanghihikayat o karunungan, kundi patotoo ng espiritu at kapangyarihan. Everybody say amen. Kung may mga tao na nagpapatotoo ka, para sa tingin mo, hindi sila naniniwala, hindi totoo yun. Kapag may cancer na yan, kapag may sakit na yan, may karamdaman na yan, mga mahal mga kapatid, tandaan ninyo, iisipin niya sa gabi, may nagsabi sa aking, taga Jesus Miracle Crusade, pupuntahan ka niyan ang gawain ng ating pinakamamahal, ng ating mahal na Panginoon. Dahil ito'y makapangyarihan, hindi sa pamamagitan daw na mapanghikayat na salita, kundi ang salita na lumalabas mula sa bibig ng Diyos upang magkaroon tayo ng kaligtasang ito. At sa panahon, sabi ng Biblia, upang inyong panampalataya huwag masandig. Kaya sabi ni Pablo, mangimal, ang gospel ay kapangyarihan, sabagat hindi ko ikinakahiya ang ebanghilyong ito. Siyang kapangyarihan ng Diyos. Sabi na Roma chapter 1, verse 16, for I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, to everyone that believeth, to me the Jews first, and also the Greek. Maging mahal ko. Ang ebanghelyo ay siya daw kapangyarihan sa ikaliligtas ng bawat sasampalataya, unay sa Hudyo, gayon din sa mga Grigo. Maging mahal ko. Ang salita naman ng Panginoon sa atin ay dumating. Ano ang naging bunga, maging mahal? The power hell of sicknesses. Lahat ng ating sickness, maging mahal, diseases, maging mahal, pinagaling ng Diyos. Nagkaroon tayo, maging mahal, ng himala na hindi natin nakita sa ating relihiyon. Iba di say, praise the Lord. Kaya sa GMCIM, maging mahal, di katulad, marami mang relihiyon, maging mahal, nakikita natin sa buong daigdig, maging sa ating bansa, maging mahal, ang pagbabago na nagmumula sa atin ngayon, maging mahal, ang pagbabagong ito ay galing sa ating mahal na Panginoon. Pinagpala tayo ng Diyos sa iglesyang ito. Napatutuhanan natin na may pagmamalasakit. Ang tunay na tinawag ng Diyos sa Roma chapter 10, verse 2 up to 3. May pagmamalasakit sa Diyos, dapat hindi ayon sa pagkakilala. Marami din nagsasabi, dito ka na, kami ang totoo. Kung walang pagmamalasakit, ang tunay na tinalagyan ng Diyos may pagmamalasakit sa kanyang mga nasasakupan, sa kanyang mga member, sa pamamagitan po ng fasting and prayer, sa pamamagitan ng mga panalangin. Sa panahon ng mga problema, dumadamay, mahal ang ating mga minmahal, mga kapatid sa mahal ng Panginoon, at higit sa lahat, yung ating pananampalataya sa ating Diyos. Romans chapter 10, verse 2 up to 3. Kaya po. Romans chapter 10, from 2 and 3. For I hear them record that they have a zeal of God, but not according to the knowledge. Verse 3, for they, being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo
10 at talatang 2 hanggang 3. Sapagkat sila ay pinanutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapot hindi ayon sa pagkakilala, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Amen. Hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos, gaya na nakikita natin ngayon. Walang pagmamalasakit, mga mahal ko mga kapatid, kung gusto lang nila maitayo ang kanilang sarili. Sa atin, mga mahal, sa bawat lugar, sa kabundukan man, sa kapatagan man, makikita mo na dyan ang Jesus Miracle Crusade. Bumagyo man, umulan man, anumang kalagayan, na dyan ang Jesus Miracle Crusade. Patuloy nagpupuri sa Diyos. Dahil hindi natin mga mahal, itinatayo lang yung ating sarili. Itinatayo ang iglesia ng Diyos upang ang tao ay maligtas sa ating kapanahunan. Mga mahal, alam nila, sabagat hindi nila pagkaalam ng katuwiran. Bagamat, mga mahal, ang sabi, pagsusumakit, maitayo lang nila yung kanilang sarili. Kaya makita mo, ibang mga church ngayon, nagulo na. Sabi nga nung kausap namin anak ng mayor daw, marami mga church magulo na. Nawasak na. Pero sila mismo nagsabi, kami ay nagmo-monitor, napakatahimik ng Jesus Miracle Crusade. At kapag nagpuri daw mga kapatiran, ang mga member dito, tagos sa kanyang puso. Ibig sabihin, na dyan ang ating mahal na Panginoon. Ikinukomparison nila tayo. Kaya dapat lalo tayong magpakainit. Lalo tayong maging aware. Lalo tayong magpakainit na maglingkod sa Diyos. Dahil nasa katotohanan na tayo. Nasa totoong Diyos tayo na nagbago siyang tumawag sa iyong buhay. Amen. Pagmamalasakit sa Diyos, gawin po natin ang mga bagay na ito sa ating nalalapit na ating crusade. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Tayo umawit sa malapay sa hapong ito. Kung may mga baguhan, kayo'y pinagpala ng Diyos sa hapong ito. Dito po kayo sa harap, mga mahal. Dahil mayroon pa po ako mamaya isasigawang mahalagang announcement. Hindi na po natin kinabahan ang ating preaching. Napakalaga po, mga mahal, ng ating pagdaraos sa ating krusadang ito. Kaya bago po tayo, mga mahal, manalangin, mga mahal, sa ating nalalapit na crusade, sa ating mga baguhan na narito kayo ngayon sa banal na gawain ng Diyos, kayo'y pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Tanggapin natin ang Diyos, Diyos at Hari. What a faithful God.
Sing what a faithful God have I. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. Faithful in every way. Lord, oh sovereign, granting peace from heaven, let me comfort those who suffer with the comfort you have given. I will tell of your great love for as long as I live. Sing what a faithful God have I. What a faithful God have I. What a faithful God, faithful to the end. What a faithful God have I. Faithful in every way. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. Faithful in every way. Amen. Praise the Lord. Bago po sa ating pagpapatuloy natin pag-awit sa ating mahal na Panginoon, para sa ating po mga bisita, kayo po patanggapin po namin sa ating mahal na Panginoon sa pagkakataon pong ito. Pinagpala po kayo na ating pinakamahal na Panginoon sapagkat dito po kayo dinala sa buong katotohanan. Na dito po, mahalaya, mayroon po tayong katiyakan ng ating po mga kaligtasan. Makinig po kayo sa paliwanag po patungkol po sa pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. May 4 na reglamento po ang kaligtasan. Una po ay pananampalataya. Pananampalataya na ito po yung tinatawag na paniniwala natin na mayroon Diyos. Tayo po'y lumalapit sa ating mahal na Panginoon na kinakailangan tayo po'y magkaroon ng pananampalataya sapagkat hindi po nalulugod ang Diyos sa mga taong lumalapit sa Kanya na walang pananampalataya. Kaya yan po ang una na susi para sa ating mga kaligtasan, ang pananampalataya. Ang pangalawa po ay tinatawag na pagsisisi sa ating mga kasalanan. Lahat po ng tao nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa, wala pong nakaabot sa pamantayan o standard ng Diyos. Tayo po mga na may kinakailangang magsisi at tanggapin natin ating mahal na Panginoon. Yung ating mga pagkakasala, kinakailangan natin ang pagsisisi. At ang sabi, ang pangatlong reglamento ng kaligtasan ay tinatawag na bautismo sa tubig. Kinakailangan po na yung ating pinagsisiyang kasalanan, tayo po ay mabautisman, ilubog po tayo sa tubig bilang simbolo ng tinatawag na paglilinis sa ating mga pinagsisiyang kasalanan. At pagkatapos nating manampalataya at tayo ay mabautismuhan, ay yung pang-apat na reglamento ng kaligtasan, tatanggapin po natin ang Espiritu ng ating pinakamahal na Panginoon. At yan po ang Espiritu ng Diyos na kinakailangan po ng bawat tao para ito po yung kailangan natin para po katulong natin sa pagbabago po ng ating buhay. Kaya yung po yung tinatawag na Espiritu ng ating mahal na Panginoon, doon po kikilos ang ating mahal na Panginoon sa ating buhay. Magkaroon tayo ng kapayapaan, magkaroon tayo ng tinatawag na porsigido tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, yung ating mga karamdaman, yung ating problema, alisin niya ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa pagkataon pong ito, sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap po sa ating mahal na Panginoon. Buksan po ninyo ang inyong mga puso at ipikit niyo po ang inyong mata, itaas niyo po ang inyong kamay. Sumunod po kayo sa panalangin ng pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. Sabihin niyo po, mahal na Panginoong Hesus, maraming po salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa mga oras na ito. Narito po ako, isang makasalanan, nagsisisi. Patawarin mo po ako sa lahat na aking nagawang pagkakasala. Simula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Iligtas mo po ako, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus,
na aking tinanggap. Amen. Kami po manalangin para sa inyo. Opo, dakila, mapagpalang amang banal, Diyos na kapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po, aming pinakamalapang Diyos, maraming po salamat sa mga kaluluwa na tumanggap sa iyo sa hapon pong ito, sa unang panalangin, ang beloved pastor, ikaw po, nakabatid, nakakaalam, nakakasiyasat, nakalang mga puso, sa kalang pinagsisiyang mga kasalanan, patawarin mo po sila, mahal na Panginoon, at isulan mo po ang kalang pangalan sa aklat ng buhay, at sa kalangitan, nawa, ito ang simula ng kalang mainit na paglilingkod sa iyo, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ating mahal na Panginoon at muli binabalik po natin ang sa ating pong beloved and preacher. Amen. Para po sa ating mga minmahal na mga kapatiran, mga baguhan, tayo po ay karoon po ng masiling. Sa mga webcast viewers natin, naman po inyong mataglay na karamdaman, manalangin po tayo. Banggitin niyo po sa inyong mga labi. At unang-una, ito pong ating krusada, alisin ng mahal na Panginoon ang mga hadlang sa gaban. Sige po, banggitin natin, panalangin, itaas na po ating mga kamay. Praise the Lord. O budakil, mapagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, may sanampa sa hapong ito sa unang dalangin po ng aming minamahal at ginagala mga Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, at man po ang mataglayin, makaramdaman ng mga problema sa buhay ng aming mga kapatiran, mga datihan, mga baguhan, mga wikas viewers, mga Panginoon. Abutin mo po sila manabay sa hapong ito. Sa iyong pangalan, we pray in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Bilang po ikaw punta, kaliwang kamay sa parte po ng inyong karamdaman. Banggitin niyo po, di mo yung karamdaman, isipin niyo ating malapaso ng dihans, di mo yung karamdaman, leukemia, TB, diabetes, cast out in the name of Jesus. Problem is Lord. Hali, cast out in the name of Jesus. Lahat ang uri mga karamdaman na nagpapahirap, maghadlang sa mga krusada, gawa ng kaaway, cast out in the name of Jesus' name. Sinasawin namin lahat ng gawa ng kaaway, cast out. Be here right now in the name of Jesus' name. Hallelujah. Cast out in Jesus. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po ay taas sa kamay, 3 times siya ang ating mga panalangin ay pinakinggan ng mahal na Panginoon. Sabi po natin sa hapong ito. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Magpalain po kay lahat ang ating malapay. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Hallelujah.